niyo naman, may group kaming sa Senado. And this was a discussion, so spontaneous to, hindi to parang pinag-isipan, ha. Nagkukwentuhan lang, tapos sabi ng isang senador, that's one battle, let him be there, but there's a war, and we will win the war, etc. Kasi truth, ganyan. So, 2 minutes later, dun sa battle, sumagot si Senator Robin Padilla. Ito sabi niya, when Rizal explored the idea that a chaotic revolution of the oppressed merely turns them into the next oppressor, he was warning that changing the masters of a country does not change the system of tyranny. If a people are granted freedom before they are morally and intellectually ready to handle it, they will simply recreate the same corrupt, abusive cycles they overthrew. Okay? So, unless expert si Robin sa AI, but even then, kasi it was like 2-3 minutes, sumagot siya. So, 2 lessons sa akin doon. One is the content itself, that we have to be ready. So, kung ang trabaho natin ngayon is to ready people, di ba? Then, so be it. Let's embrace kung ano ang trabaho natin kay Lord sa panahon ngayon. Di ba? You think I didn't want a different kind of leadership as Senate President? Di ba? When I first became a congressman, nangyari yung issue kay President Erap, then hello Garcia, etc. You think I didn't want a more normal, I wanted to be a builder rather than a disruptor. Di ba? I wanted just like in Taguig, di ba? Na nakita nyo na 20 years ago, Taguig saan yun? Diba? 20, 30 years, then suddenly, ganito. Diba? That's what I enjoy. Right after this, meron meeting sila Lani on urban farms. I want to join that. Kasi I know there's going to be a problem sa food and prices of food, and I think we can do something. Doon ako nag-e-enjoy sa ganon. Pero, his ways is different. His thoughts is different. Diba? Pero sabi niya sa amin, sir, hindi, dapat nagli-lead ka. Hindi natin call yon. Call ng Panginoon kung saan tayo lalagay at ano ang kailangan nating gawin. At hindi natin call kung helicopter, vapor ang ipadala sa atin. Diba? Kaya nga, nung isipin nyo po, when everyone was rejoicing after May 11, nung nangyari tayo, everyone nakakampi, of course, saying Senate President ka na, making plans. Yung isang bishop, si Bishop Oriel, simple lang sinabi sa akin, Alan, 2 things. Number 1, kahit mag-isa ka na lang natira. So sabi ko, hindi, Bishop, hindi ako nag-iisa. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, kahit mag-isa ka lang, tuloy mo yung laban, ha? Kasi pag in-appoint ka ni Lord lumaban, huwag mong isipin kung sino mga kasama at hindi. Basta't lumabang ka. Okay. Sabi niya, pangalawa, hindi mo kailangan ng maraming, kumbaga sa gera, what he meant is that, kumbaga sa gera, you don't need an atomic bomb, you don't need tangke. Sabi niya, the way the Lord works is kung ano lang meron ka, yun lang ang hawak mo. Sabi ko, what do you mean? So sabi niya, di ba si Moses? Sabi niya, Lord, I'm not worthy. Hindi ako makapagsalita ng mabuti. Kasi 40 years, kambing at saka tupa ang kausap niya. Di ba? Moses is well-educated. For his first 40 years of his life, doon siya sa mga eskwelahan ng Pharaoh, ng royalty. And pinaka-modern na civilization ang Egypt noon. So he was very, very well-educated. He could debate. Kaya nagseselos nga sa kanya yung half-brother ba niya yon or di ba, step-brother, di ba, na magiging Pharaoh. But, nung umalis siya sa Egypt, 40 years, halos wala siyang kausap kung hindi tupa at saka kambing. So, nung tinawag siya ng Panginoon, so sabi niya, don't worry, kung hindi ka magsalita, kapatid mo si Aaron magsasalita para sa'yo. Tapos, but Lord, di ba, they have armies, etc. Anong binigay sa kanya? Anong hawak mo? Anong hawak? Staff. So, itawag mo. So ako, nung kausap ko siya, I have my Bible. Ngayon, sinong kamiting ko ngayon? Ano ko kayo? Pamilya ko kayo, pero staff. So si Moses binigyan ng staff, ako binigyan ng magaling na staff. Diba? Pero unless, if the staff na hawak ni Moses did not understand Moses, what would have the staff? Kung living thing yung staff, di ba? That's why tayo nagmi-meeting today. Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba?
So, wag niyong tignan yung tinitignan ng mundo. So, yung iba, nung si Alan Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, no, na anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigaw na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya. Yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So sasabihin nyo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But siyempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So, nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, babalikan ko yun mamaya. So, for me, I'll just leave that with you today. Di ba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So, pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So, eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance. Labas lahat ng baho. Labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Di ba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Di ba? At marami naman ibang iimbestigahan eh. Akala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag, maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yun two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nung totoo? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging Senate President, kung si ganito lang maging mayor natin magbabago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba? When the blind leads the blind, alam mo nang madadapa ka or mahuhulog ka sa bangin, di ba? But having said that, its leadership is complicated in the human because nakikiramdam ka rin sa followers mo eh. 'Di ba? Kaya nga hirap yung mga reformers kasi
to a certain degree, and this is a true story, kilala nyo to, pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino. Yung isang secretary na napakaselan ng hinahawakan niya dahil corruption nga, sabi ko sa kanya, yun yung pangalan niya. There are three kinds of people following you now. Last year to. Three kinds of people. First, yung gusto ng totally pagbabago, na sa departamento mo, tunay na yung bidding, wala nang corruption. Di ba? Lahat ng gawin ng departamento mo, ayos na. Okay. The second one, ayaw na ng ghost, pero baka naman pwede tayong bumalik sa 10-15%. Kasi kailangan natin yan. Di ba? Yung pangatlo, wag lang ako makulong, sila lang makulong, tapusin na natin to, balik na tayo sa dati. So sabi ko sa kanya, Secretary, ito problema. Yung tatlong nasa likod mo, pare-parehong pumapalakpak ngayon. So yung tatlong yan, nabobosesan mo, naririnig mo yung palakpak. Pero iba-iba gusto nun. Ang pinakadelikado doon, pero pinaka-okay yung una. Na gusto niya, eto, chance natin. Nasa kalye mga tao, lahat ng media kakampi ka, lahat ng korte kakampi ka, ombudsman at DOJ kakampi ka, baguhin mo na lahat. Yun ang pinakamaganda, pero sila ang pinakakonte. Di ba? Ang medyo mas marami, yung konting corruption, okay naman. Kaya lang ang problema sa Pilipino, yung konting corruption, season lang yon. Lalaki din ulit yon. Di ba? Prinun mo lang hindi mo hinugot ano mangyayari sa isang puno, sa isang halaman, prinun mo? Lalong lalago. Di ba? So, kung alam mong fruit-bearing yon, i-prune mo. Pero kung alam mong weed yon, gilahin mo na. Kasi kung hindi, lalong lalaki yon. Di ba? So, yung revival starts with the repentance. Ilabas natin lahat. Di ba? That's why no one could believe that nung nalabanan yung apartheid, ang ginawa ni Nelson Mandela is, sandali, wag natin ikulong lahat. Mag-truth commission tayo, labas natin lahat, mag-sorry tayo sa ito. So, I'm not proposing that now, baka naman ma-misinterpret. No? Ang point ko lang, you have to start with truth. You have to start with repentance. Then the reforms, the revival will come in. We have to deal with our political realities and political system. So, like ako, di ba? I mean, kayo ang staff ko, so alam nyo, I haven't coordinated with both Malacanang and with the VP, with opposition administration. I can talk anytime. I have had meetings, not with the VP, with the executive side, to try to bridge everything. Pero, meron mga no compromise, which is our integrity. Di ba? So which goes to the third part, which is strategy versus tactics. No? So the bigger picture is strategy. So for example, let me just talk about two things as strategy because we really have to talk about identity, where God is leading us, how do we refuel ourselves pag tingin natin pagod na tayo, di ba? So for example, ang strategy natin from the start, simple lang. Kunin ang majority, kunin ang Senate presidency, gawin yung tama. Ganun lang simple. Gawin yung tama. Ano yung tatlong tama? Una, anong truth na naitatago? Paano natin ilalabas in a systematic, at the time, corporate way, na hindi naman mayayanig ang Pilipinas, pero mayayanig ang mga corrupt. Okay, two, how do we solve problems in education, in health, na totoo? Kasi like sa education, ang dami-daming, magaganda lahat ng bills na yan. Pero mark my word, until we deal with K-12, ang mga bata, half day lang ngayon . Diba? So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only two ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded at bumalik sa 7 to 3 p.m. or 7 a.m. or 8 to 4, whole day ang bata na equip lahat, or bawasan mo muna ng 2 years habang inaayos mo. Lahat ng iba doon are in between window dressing and building new rooms. Meaning building new rooms, magagandang programa. Ang problema, hindi mo inayos yung pundasyon. Diba? Ganon din po sa health natin. If you look at the amount of money out of expense sa gamot, if you look at the approval systems, if you look at PhilHealth, etc., kawawa talaga mahirap sa ating bansa. Kawawa talaga. Diba? So, strategy. So, ano strategy nung kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI.
Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon, sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo Meron pre-trial Diba? So wag natin lokohin ang tao. So, but sometimes it's strategic na i-expose yung ginagawa nila. So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung background ko, yung pinag-aralan ko. And uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP nung 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Sabi, hindi, naging speaker ako Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction ng iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So, ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid.
Oh, kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Oh. Pero sila, nag-take turn sila. O, liberal, kayo naman. O, Rafi Tulfo, ikaw naman. O, But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo. Oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan So yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape, di ba? Tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos, just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin
ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika at hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, 'di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Eh, 'di ba? Alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapabango, which is not true ha, also. Nung nagkaroon ng oil crisis, nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondon to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, 'di ba? So sasabihin niyo kami namumulitika, 'yun ang ginagawa niyo. So sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. Diba? And yun ang last ko sasabihin, we have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon, na you will be speaking on those topics, pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles. But that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis. Diba? So, we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So sa lahat ng nagpre-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So don't lose faith. Some of you didn't sign up for this, but even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So, di ba, yung balik tayo dun sa na Lord, save mo ako. Pinadalang kita ng helicopter, di ba? So, in your mind, you probably had a different way. Di ba? So, kung tingin yung education yung problem, you're probably drafting a super good bill on education. Di ba? Or if you're talking about local government, baka nakadikit kayo sa pinakamagagaling na local government sa Metro Manila, dumikit kayo sa Taguig, sa Pasig, sa
Manila, sa Quezon, whatever, di ba? Dumikit kayo sa Cebu, dumikit kayo sa Davao, sa Peace and Order, and you think that's the way. But His ways and His thoughts are not ours. Di ba? In the same way, let's not say na yung ginagawa natin, yun ang way ni Lord. Hindi. Tuloy-tuloy tayong nagdi-discern. But guys, ang point ko po, kung kayo'y nagdadasal for a new Philippines, a renewed Philippines, kayo nagdadasal for revival, it's here. It's here. So let's not only do, let's do more. Let's not only do more or work harder, let's work more intelligently. And wag natin pagpilitan ang ways natin. Day by day to. Every day pagtulog, Lord, thank you, wala pa kaming kaso. Thank you, Lord, may AIX pa kami, wala lang MAIP. Thank you, Lord, na buhay pa kami. Paggising sa umaga, ganun din. Di ba? That's what walking by faith means. Hindi mo kita, pero alam mong dadating. Hindi natin nakikita yung klase ng Pilipinas na gusto natin. Pero sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Good afternoon, everyone.